Hello everyone and welcome back sa channel. So last time, pinag-usapan natin tungkol sa fork. This time, we will be talking about swing arms. So before everything, I would like to thank yung mga viewers natin for their consistent support. If you haven't yet, you can click like and subscribe. You can also put down your comments dito sa YouTube channel natin. Also, meron din tayong Facebook page, Excalibur Moto Vlogs. You can follow para up to date kayo sa mga upload natin. So if may mga tanong kayo or corrections, comment down below. And if meron kayong suggestions or meron kayong request na video, comment nyo lang para magawa natin ng video. So don't be shy. Your feedback means a lot. Para alam ko kung gusto nyo yung mga ginagawa ko or if may mga changes na kailangang ilagay sa videos natin. So since last video diniscuss natin tungkol sa motorcycle forks, it only makes sense na i-discuss natin tungkol sa motorcycle swing arms para makumpleto natin yung discussion about motorcycle suspension systems. So currently meron tayong 4 na klase ng fundamental swing arm design dito sa Pilipinas. Most popular is scooters and then yung conventional back section ng underbone motorcycles. And then meron din tayong back section monoshock na naka-install sa Raider 150, RS 150, Suzuki Gixxer and the likes. Then meron din tayong multi-link monoshock T15, R15. So similar sa ating forks, meron tayong kino-consider na factors para sa design ng isang swing arm. So number 1, yung performance category ng motor. So the sportier, the better. Pag pang city lang siya. Pag pang cheap commuter, of course, mas mura yung pagka-design niya. Meron din tayong low capacity. Siyempre yung mga motor na nagkakarga na mabigat, mas makunat yung swing arm nila. And then of course, cost. So performance-oriented bikes, they get better materials, they get better design for better performance. So similar sa forks natin, of course, yung shock mo kailangan rigid, hindi siya nag-flex. Kailangan meron siyang sapat na travel para hindi nagbo-bottom out yung motor mo. Preload para hindi siya masyadong nag-i-squat. And then rebound para hindi siya masyadong matagtag. And of course, yung load bearing function niya para kaya niyang magkarga ng bigat ng motor ng tao as well as yung luggage niya. So if di pa kayo familiar sa mga to, meron tayong isang video about sa forks. You can watch that para mas madali kayong makasabay. So ano naman yung naitutulong ng swing arm pagdating sa performance ng motor mo? Of course, kagaya ni forks, meron tayong maintenance ng ground contact. And then meron tayong dampening para hindi mo nararamdaman yung shock ng mga lubak. Of course, since meron tayong ground contact, minamaintain ng swing arm ang consistency ng grip. Kagaya kay forks, meron din tayong weight balance function para yung load dun sa motor mo nadidistribute mo ng maayos habang nagra-ride ka. Of course, meron tayong travel para adequate yung paggalaw ng swing arm mo, hindi siya masyadong lumilipad. Of course, hindi rin siya masyadong nagbo-bottom out. Meron tayong anti-squat para hindi masyadong tumitingala yung motor mo. And then, of course, wheelbase. Yung wheelbase ang nagdidikta kung gaano ka-responsive or kung gaano kabagal ang motor mo sa pagliko or sa pag-flick from left to right from one direction to another. Okay, so paano nga ba nakakatulong yung length ng isang shock? Pag mas mahaba yung shock mo, mas marami kang grip. Mas makapit yung shock mo kapag lubak-lubak yung kalsada. Pangalawa, pag mas mahaba yung shock mo, mas stable yung motor. And it comes with that na habang humahaba yung shock mo, bumabagal yung response mo sa steering para hindi masyadong
finicky or hindi masyadong masigla yung motor mo pag pinipitik mo yung manibela. No-brainer na yan. Capable siyang magkarga ng luggage. Okay. Shock mounting position. Usually hindi to pinapansin ng mga motorista pero napaka-importante kung saan nakapwesto yung shock natin. So tignan natin dito kay scooter. Yung shock niya nandun mismo sa crankcase. Kay conventional kagaya sa underbone, halos katapat nung shock mounts yung ehe ng motor. Kay monoshock, nasa loob yung shock, nasa ibabaw ni swing arm, and then kay multilink, kung saan tumatagos si shock doon sa swing arm. And then of course we have weight. So yung swing arm natin, since hindi siya nakakabit sa frame kundi nakakabit siya sa gulong, considered siya as unsprung mass. And gaya ng discussion natin last video, the more unsprung mass, the harder it is to handle. The less unsprung mass, the better it is to handle through acceleration, through jumps, and through turns. Discuss na natin yung fundamental movements ng swing arm, kung saan siya yung nagbibigay ng performance sa chassis ng motor natin. So we have squat and we have dive. So kung titignan natin yung cross-section ng motor natin, meron tayong dalawang klase ng motion sa swing arm. Meron tayong vertical motion, pagtaas pagbaba ng gulong, and then meron tayong lateral flex, kung saan nagkakaroon ng side-to-side motion yung gulong as well as side-to-side twisting ng axle mo during riding. So sa madaling salita, etong squat at dive is yung fundamental na paggalaw ng chassis relative sa position ng swing arm natin. So pag squat, let's say ito yung chassis natin and then ito yung swing arm, lumalapit si chassis sa swing arm kapag nag-i-squat. Nangyayari to during acceleration and landing. And then dive, let's say ito yung chassis ulit ng motor and ito yung swing arm. Ito naman yung paglayo ng chassis mula sa swing arm habang nagmomotor, nangyayari naman to tuwing deceleration. Alright. So, nabivisualize na natin kung paano yung squat. So, itong squat nangyayari during acceleration and then during the dampening process ng motor natin. Let's say, aarangkada yung motor mo, of course, kokontra yung friction ng grip mo para magkaroon ng forward motion. And since nagkaroon ka ng forward motion, yung timbang ng rider at timbang ng motor tutulak pababa sa shock absorbers. Nagkakaroon ng compression ng shocks. Since nag-compress yung shock at yung chassis mo ay bumaba, nagkaroon ng pag-squat ng motor mo. And squat is equivalent to grip na kailangan mo during acceleration. Or, meron namang pagkakataon na merong lubak na daanan ng gulong mo, of course, magko-compress pa rin yung shock absorber, lalapit si swing arm at si chassis, squat pa rin yun, pero for dampening purposes naman siya. So, it makes sure na during acceleration and during dampening, stable ang chassis mo. Alright, so dito naman tayo sa dive. So si dive, nangyayari tuwing deceleration. And ang purpose niya is to provide front end grip. Let's say yung motor mo tumatakbo ka ng 80 km per hour and then may kurbada. Of course, magde-decelerate ka. Pero yung momentum ng motor mo at ng timbang mo, gusto niyang mag-move forward relative sa position ng motor mo. And since yung momentum mo ay umaabante, sasama yung weight mo, paabante, sasama yung chassis, paabante, mag-a-unload yung shock absorber, lalayo yung chassis sa swing arm, and yung timbang ng motor mo ay lilipat sa front wheel, kaya magkakaroon ka ng mas magandang front end grip.
Okay, dito tayo sa third factor na nabanggit ko kanina, shock position. So, meron tayong motor na ang shock nakalagay malapit sa ehe ng motor. Meron naman yung nakalagay bago doon sa gulong ng motor, and then meron naman yung nakalagay na tumatagos sa swing arm ng motor. Etong position na to mahanapan natin sa mga pan-tricycle, mga mabibigat na motor, mga underbone, mga basic na standard models, etc. And then eto naman mahanapan natin sa Fury, sa Raider, sa Gixxer. And then, etong klase ng shock positioning na to, yung nahanapan sa GSX, R15, MT15. Alright, so anong pinagkakaiba nila? So, since nandito yung shock mo, and then andito yung mounting ng motor mo, merong motion yan during squat and dive habang nagmomotor ka. So, visualize this is your swing arm. And then, magkakaroon ng motion. Right. So, ito siya. Since nandito yung swing arm mo sa axis na to, magkakaroon ng motion kasama yung gulong mo dito sa dulo. Whereas, dito sa may chassis mo, konting movement lang ang mararamdaman mo. So, kapag nandito yung shock mo, mas maraming motion yung nararamdaman. Kapag malapit dito sa harap, of course, mas konti. And then, kapag nandito na sa ilalim, mas konti na naman. So, anong ibig sabihin nun? So, generally speaking, kapag nandun sa dulo ng swing arm yung mounting ng shock mo, kailangan mo ng mas mahabang shock kasi lahat ng puwersa ay namumultiply dito sa bandang dulo. Kapag nandito sa bandang harapan, kailangan mo lang ng mas maliit na shock kasi mas maliit yung mga pwersa na pumupunta doon sa shock mo. And of course, meron tayong tumatagos sa swing arm. Dito yung shock sa dulo ng conventional na swing arm. So habang lumalapit siya sa shock absorber para i-absorb yung stable siya dahil mas maraming pwersa dito sa dulo. Dahil nga, mas konting motion yung mas konti na naman yung pwersa na natra-transfer. So, physical-wise, mas mahaba yung shocks dito sa dulo habang pumapaharap, mas lumiliit yung shock mo. So, anong advantages ng bawat isa? So, dito sa conventional, pinakamurang production. Dito naman sa standard na monoshock swing arm, of course, low effective cost kasi nga maganda yung performance mo pero dahil ginaya mo yung design nito, mas napamura ka. Of course, mas magaan din siya kasi mas maliit yung shock mo and then yung swing arm mo. And then meron naman tayo nung multi-link shocks. So, pinakita ko sa inyo, mas maigsi siya kumpara kay regular na monoshock. And then tumatagos sa swing arm yung shock absorber niya kumpara kay regular na monoshock. Dahil maraming parts si multi-link swing arm, yung puwersa sa gulong pupunta kay swing arm, pupunta kay links, na-fine tune siya pagdating kay shock absorber. So in return, kailangan mo ng mas maliit na naman na shock absorbers para i-absorb yung forces ng swing arm na multi-link. So, alam na natin na pinakamura ang conventional swing arm sa kanilang tatlo. And then, middle ground ng cost and performance si conventional monoshock. Pero meron pa tayong another benefit sa pagkakaroon ng monoshock na conventional at monoshock na multi-link. So, since maliit yung shock na itong conventional monoshock para kay standard, pwede nating ibaba yung components ng motor para mas mababa ang center of gravity para mas maganda ang handling. And then, pagdating mo kay multi-link swing arm, mas mababa na naman yung shock, and dahil mas konti yung ina-absorb niyang forces, mas maliit na naman yung shock niya, mas mababa pa, mas may bababa mo na naman
yung mga components ng motor for lower center of gravity for better performance. So, malinaw na sa atin yung motions ng swing arm pagdating kay squat, kay dive, shock position, at saka kay shock length. So, ngayon naman, i-discuss natin yung dampening ability ng shock. So, para makita natin yung isang extreme ang perspective, kagaya doon kay Fort, so, meron tayong swing arm at rest, naka-normal yung travel, of course, forward momentum, everything is going fine, and then, biglang may drop. So, pagbagsak ng motor, yung timbang ng motor mo, i-compress yung shock, magkakaroon tayo ng squat. And since sumagad yung squat mo dahil sa timbang, momentum, and everything, kontra sa resistance ng lupa, nag-bottom out yung fork mo, yung shock mo. And then, what happens if merong biglaang lubak at the end of your bottomed out phase? So, unlike kay fork, meron tayong benefit pagdating kay swing arm. If meron tayong unforeseen na lubak habang bottom out pa ang motor natin, pwede nating pitikin yung throttle, buhatin pataas ang front wheel. Pag angat ng front wheel, magde-decompress ang shock para masalo nung swing arm yung impact nung pangalawang lubak. Pag nasalo nyo yan, hindi na siya bottomed out, meron tayong dampening, makakapag-squat ulit yung swing arm natin, hindi tayo maaksidente. And if ever man na mag-bottom out ulit, of course, babagsak pababa yung harapan ng motor, pero yung fork natin, dahil extended, i-absorb naman niya yung puwersa nung impact para stable pa rin yung motor mo. Alright, so kagaya kay fork, meron din tayong demonstration diagram kung paano i-maintain ng swing arm ang stability ng chassis natin. So, kagaya dun sa last video natin, meron tayong undulating na daan, nalulubak-lubak. So, pag umaangat yung daan, tumataas yung shock, ina-absorb ng shock absorber, yung puwersa, compression, naka-squat. And then, pagkatapos ng lubak, bababa yung kalsada. Of course, si gulong sasama pababa, nag-unload. And then, compression. And then, nag-unload. All the while it happens, yung gulong natin, sumusunod sa daan to maintain ground contact, to maintain grip. All the while, habang tumataas pa ba yung shock natin, kasama yung swing arm, yung chassis ng motor mo is stable pa. So, as long as kayang i-absorb ng swing arm yung forces mula sa daan, kung lulubak man yan or magdadive, kung mag-i-squat, as long as steady si chassis, you have a stable motorcycle. So, balik tayo dito para i-discuss naman yung mga gustong mag-upgrade ng motor nila. Of course, dito kay scooters, wala naman tayong masyadong pinapalitan except sa i-extend natin yung mounting point. Para ma-extend natin yung mounting point ng makina or nung swing arm mismo ng scooter, since integrated siya as a single unit para umatras yung gulong sa likod. Well, actually doesn't make much of a difference, so it's okay. Pero you have to take note that yung ginagamit yung extension ay pwedeng maka-affect sa rigidity ng swing arm. So just make sure na yung pang-extend ninyo sa scooter ninyo rigid para yung road feel consistent pa rin and para stable pa rin yung scooter ninyo sa kurbada. And then meron tayong mga underbones and of course backbone na motor na naka conventional dual shock
kino-convert ng monoshock. It happens in XRMs, waves, and SZ. So from dual shock, kino-convert nila ng monoshock. Well, it depends kung anong swing arm yung gagamitin and yung chassis ng motor mo. So if ever na pinaplano mong i-upgrade from dual shock to monoshock, you have to consider yung alignment ng position ng shock absorbers as well as yung mounting point ng shock absorber sa chassis. Kasi hindi biro yung mga pwersa na naglalaro dyan, pwedeng ma-misalign, pwedeng baliin yung chassis mo, or pwedeng mag-collapse mismo yung shock dun sa loob ng chassis mo, and kapag mabilis yung motor habang nangyari yon, ma-aksidente ka. Pangalawa, you have to take note that yung motion ng swing arm mo dito sa dulo ay iba sa motion ng swing arm mo sa harap. So, hindi mo pwedeng gamitin yung shock mo na stock kasi masyado siyang mahaba, and you have to make sure na sakto yung haba ng shock mo sa harap to guarantee that you have enough travel, hindi mag-bottom out yung motor mo. Of course, meron din tayong mga nag-e-extend ng super habang swing arm. So, if you drive anything na hindi drag bike at napakahaba ng swing arm mo, it doesn't make sense, hindi safe yung motor mo. Pero it's up to you, you know. Your money, your problem. Pero I don't recommend. Merong certain point na kung saan pag pinahaba at pinaigsi mo yung swing arm, it helps in performance. Pero pag sobrang haba, it's basically an anti-wheelie bar na swing arm. So kapag sobrang haba, oo, stable ka pero hindi ka naliliko. Liliko ka man, sobrang bagal. So you have to take note of that. Also, if pinahaba mo yung swing arm mo, no, hindi ka bibilis bagkus may chance na babagal ka pa kasi dun sa added weight. And then meron din tayo nung mga naglalagay ng lightened swing arm. So that's great if yung gagamitin mong swing arm ay rigid and it allows proper load bearing capacity para hindi siya nag-flex to maintain good ground contact, dampening grip, and travel. So, sa tatlong to, actually the best swing arms ay ang multi-link swing arm. So if you're planning to upgrade your swing arm, it's better to go multi-link. So, taking into consideration yung discussion natin tungkol kay dual shock and kay monoshock and yung advantages nila, if you're intending to upgrade from dual shock to monoshock, you might as well go from dual shock to multi-link monoshock. Well, of course, mas magaan to, mas mahal, pero it serves much better performance than dual shock. It serves much more feedback than conventional monoshock. Also, mas rigid siya kumpara kay conventional monoshock. And a lot of times, mas maporma tignan si multi-link monoshock dahil banana shape ng swing arm nila. Well, ano nga ba pinagkaiba nung banana shape kumpara kay conventional box section? Well, si box section kasi gawa yan sa bakal, cast iron or steel. Kaya whatever happens, it is stiff. Rigid siya, resistant siya to flex. Whereas dito kay banana swing arm, kay curved monoshock swing arm, gawa siya sa aluminum, magaan na bakal na madaling mag-flex. Kaya ini-engineer siya sa paraan na ma-provide niya yung kailangan mong rigidity, may eliminate mo yung flex, pero at the same time, it performs better than the conventional box section. So if you want to upgrade from dual shock to monoshock, this is the way to go. Pero if hindi kaya ng budget from dual shock to monoshock, it's okay. Just make sure na yung quality ng parts na gagamitin mo ay hindi ka magsisisi sa huli. So that concludes our video. Thank you sa panonood. So shoutout nga pala sa audience natin. Napaka-consistent ng performance ng videos natin so far. Thank you everyone. Hit like and subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Hit like and follow dun sa Facebook page ko para up to date kayo. If meron kayong questions, meron kayong feedback, meron kayong
request, comment down. Please, I appreciate your feedback. It means na-appreciate nyo rin yung gawa ko. So until next time, thank you everyone and goodbye.